So, yes. Yung topic natin ngayon ha, start na tayo ha. Yung video is naka-recorded na. Start na tayo. And if ever man may problema na hindi niyo ako marinig, just yun, raise niyo lang yung parang emoji na hand para at least ma-heads up ako. Okay? So, paano ba tayo remove? Hide, floating. Yan. Okay? So, andito tayo sa Photoshop, guys. So, ito yung normally na homepage ng kapag inopen niyo yung Photoshop, ito talaga yung bubungat sa inyo. Actually, may mga previous akong mga ginawa. So, kapag may mga ginawa ka, gaya nung sa Canva, is, di ba, makikita natin yung mga previous na gawa natin. Ganon din sa Photoshop. Makikita din natin dito lahat ng mga ginawa natin. Okay? So, right now, papakilala ko muna sa inyo yung mga tools na available dito sa Photoshop. Okay, create tayo ng new. So, kahit anong size lang muna. Kasi normally, kasi dito sa Photoshop, ginagamit ko lang to kapag gumagawa ako ng mga tarpaulin, yung mga logo. Kasi mostly sa mga clients ko doon sa pinagtrabahoan ko dati is Photoshop talaga yung gamit. So, hindi ko talaga ito mabitawan. So, doon sa tutorials ko guys, if na-remember nyo, doon sa Canva, may tutorial ako doon na resizing and resolution. 'Di ba? Very important yung resizing and resolution. Ah, especially if yung gagawin natin is talagang ipiprint siya ng mga client natin. Huwag lang tayong basta lang gawa lang ng gawa, tsaka hindi naman ah exact yung size na ginawa natin. Kasi kahit sabihin mo na uy, malinaw naman yung pagkagawa ko. Bakit naman naging blur? Hindi mo talaga yan ma-justify kung alam mo naman sa sarili mo na hindi mo talaga siya sinet up ng maayos. 'Di ba? So yun nga, pagka-click mo ng create new dito, may lalabas agad na kung ano yung size na gusto nating gamitin. 'Di ba? So dito normally ginagamit natin A4, ginagamit natin. Pwede din tayo mag-set actually ng kung anong specific size. Like for example, may magpapagawa sa akin ng tarpaulin. Gusto niya, ma'am, pwede po ba ako magpagawa ng tarpaulin 2 by 3 lang? Diba ganon? So, dito, medyo hindi kasi ako super accurate sa millimeters eh. So, yung very familiar lang talaga sa akin is inches at saka yung foot per feet, di ba? So, dito sa banda na to, i-change natin yung unit of measure niya into inches para mas madali. Kasi kahit sa ruler, di ba, yung titingnan talaga natin is inches. So, ako, ito talaga usually ginagamit ko inches. And then, di ba, in order to get the the equivalent size ng inches kanang sa foot, like for example, gusto niya 2 by 3 feet. So, need natin siyang i-multiply, 'di ba, into 12, 'di ba? Yun naman talaga yung proper way to get the inches. Okay? So, for example, 2 feet, times natin into 12. So, yung inches ng 2 feet is 24 feet. The same thing with 3 feet times 12, so 36. So, yung lalagay natin dito, what if yung gusto kong width is yung 3 feet, so yung dito is 36. 3 feet yung width. So, dito naman 24. So dito sa resolution, tinuro ko din to sa inyo na yung 300 resolution is gagamitin lang natin only if yung gagawin natin na design is yung mga bond paper, mga calendar, or mga stickers, ano pa, bond paper printing, yun lang ang pwede. Kasi kung gagamitin mo yung 300 resolution sa ganitong size, mabigat siya guys. Sobrang bigat ng file. So kapag tarpaulin yung gagamitin, yung gagawin nyo, is advice ko talaga is yung resolution niya is change nyo into 72. Yun yung normally na tinatanggap ng mga machine ng tarpaulin. Kasi kahit gawin mo siyang 300, pagdating doon sa machine doon sa tarpaulin is gagawin pa rin nilang 72, useless pa rin. So mas maganda sa end mo is naka 72 resolution na siya. Okay? Again, kapag tarpaulin yung gagawin nyo,
lalo na kapag mga large format printing, like for example, mga signages, mga billboard, basta mga large printing is 72 lang yung resolution. And kapag ano naman, mga bond paper, document, stickers, mga ganyan is 300. So what if yung gagamitin lang natin for now is A4? Okay? So yung A4 naman guys is actually maraming sizes na pwede ditong magamit ha. As in exact na talaga siya dito sa photos, may makikita ka na dito naka-landscape na 4x6, dito sa print, may makikita ka ng letter size, legal size, tabloid, A5, A3, etc. Okay, so yun. Meron din dito art and illustration, web, mobile. Like for example, gagawa ka ng website, as in nandito na siya. So pwede ka nang pumili dito. Like for example, mobile, for example, iPhone, pang wallpaper siya ng iPhone 8. So pwede dito, 'di ba? Para exact size talaga siya dun sa phone natin, 'di ba? So yeah, films and videos. So ah, ano na natin 'yan. So dito tayo sa A4. Yun yung normally ginagamit natin for printing, lalo na sa mga ah, calendars, sa mga notepads, mga ganun. So, so right now, andito na tayo, naka A4 na to. So, just to make sure na yung blank page na to is naka 300 resolution, is punta tayo dito sa image, 'di ba? Tinuro ko to sa inyo sa tutorial. Punta tayo dito sa image and then image size. Pwede rin kayong ano dito sa keyboard niyo ng Alt Control I. Alt Control I, lalabas na yung image size. So, tama siya. Yung resolution dito is 300 and then yung size is naka A4. Okay? So, okay, meron na tayong blank page. So, right now, i-introduce ko muna sa inyo yung mga tools. Okay? Yung mga tools ng Photoshop is normally dito makikita sa gilid na to. Okay? Andito talaga yan. Sa gilid. For there are times like dati, minsan nawawala to eh. Kapag nawala to siya guys, itong mga tools na to, andito lang yan banda sa view and then show. And I think may mga ano dito, I know. Wait lang ha. Sige lang, hanapin natin mamaya. Pero normally talaga is nawawala siya. Pero andito lang yan sa view. Hahanapin na lang natin mamaya. So, proceed tayo sa first na tool. Yung first tool guys is move tool. Okay? So, very basic. Yung gagawin niya lang talaga is nakakapag-move siya ng mga, um, anong tawag dito? Ng mga objects, di ba? So, for example, gagawa ako dito ng shape, circle, ako dyan ng circle, gagawa ko dito ng square. Ganyan. So, very basic yung function ng move tool is kapag pag na-click nyo to, is kapag nag-move kayo ng ganito is parang basic lang. Namu-move niya lang talaga yung object. Okay? But there are times, guys, kasi yung version kasi ng Photoshop, guys, is hindi siya parehas. Lalo na kapag mga low version na mga Photoshop is may mga function na need mo pang i-click. Pero dito sa mga, may binigay ako sa inyo na ano na version ng Photoshop, andun na sa group natin, is kung gagamitin nyo yun, is parang automatic na to. Kasi there are times na kapag nakiklik tayo dito, is hindi siya like automatic nakiklik, like need mo pang i-click ito. Like, sa i-click nyo tong layer. Guys, very important ha, na very visible yung layer. Okay? Para sa akin, very important yung layer. Yung layer is yung nandito. Okay? So, for me, hindi ko nagamit normally itong nasa top. So, kino-close ko na siya. Okay? So, I advise, pwede na siya i-close kasi hindi siya normally nagagamit. Kasi pwede mo naman siya. May functions na pwede itong mag-appear itong nandito na part. So, I suggest na i-close natin siya para maging mahaba yung layer. Okay, so yan. Kapag na-click natin tong rectangle, automatic ganyan. Move lang siya ng move, ganyan. So yun lang yung basic function ng move tool, guys. So ito naman, yung pangalawa, ito yung rectangle marquee tool. So yung function nito, guys, is like for example ha, um,
Wait lang. Lang ha. May prepare na ako dito na images eh. Like for example, ito na lang. Yes. Ilalagay ko siya dyan. Bakit kasi andito tong face na to eh? So yan. So kung nakikita nyo is nasasapawan yung image ng circle. Kung napapansin nyo naman dito sa layer is, totoo nga, na nasa front siya ng ah, nasa front yung circle na shape. So, yung gagawin mo para maging visible yung image is, i-click mo lang to, tapos i-move mo pa baba para maging visible yung image. Okay? So, yan. Kung napapansin nyo guys, kung gagamitin natin tong marquee tool, is yung function dito normally is, kapag nag-select ka ng ganito, napapansin nyo parang may ganyan. Ah, Ibig sabihin yan, nag-select ka ng portion sa part na gusto mong ma-edit or gusto mong ma-cut. Explain ko sa inyo kung bakit ha. Kapag nag-select ako ng ganyan, at kapag kinat ko siya, like for example, nag-click ako ng delete, ang ang lalabas dito is could not complete your request because the smart object is not directly editable. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin na yung file na to is non-destructive. Ano ba yung non-destructive, guys? Protected siya. Okay, kahit i-resize niyo siya ng bonggang-bongga dyan, hindi siya masisira. Okay, kasi pagkakuha niyo ng image na yan is smart object siya, meaning non-destructive. I-explain ko sa inyo ha, kung bakit non-destructive siya. Kasi malalaman nyo na non-destructive or smart object yung isang image is may ganito siya guys. So, napansin nyo dito sa image part na to is parang may document dito na icon is yun yung kumbaga uh, anong palatandaan na isang smart object siya. So, kapag ni-resize ko to siya guys, kapag niliitan ko to, kung i-zoom ko siya, syempre, mawawala yung ang ganda ng ano niya, ang ganda ng quality ng image. Wait lang ha. Naglalag kasi siya kapag naka-record ako. So napapansin nyo, 'di ba? Yung image is medyo naging blur. Pero kapag binalik ko siya, kapag nilakihan ko siya ulit, nung i-zoom ko siya, yung quality niya, 'di ba, is the same. Kasi yung format nito, yung file na to is non-destructive. Kahit i-resize mo siya ng bonggang-bongga is hindi siya magiging blurry. Okay? So yun yung very important natandaan natin sa mga layers, guys. Kasi sa Canva is hindi natin ito magagawa eh. Kapag nag-resize tayo dun sa Canva, may possibility talaga na maging blurry yung mga images. Tsaka 'di ba, maggagamit pa tayo ng mga image enhancer, image upscaler. So very ano siya, very matrabaho. Pero dito din is medyo quick lang naman siya pero yun nga medyo tricky. Kailangan mo talagang like pag-aralan yung Photoshop. So 'di ba? Non-destructive siya. What if i-remove ko yung pagka-smart object niya? Kasi normally guys, yun nga sabi ko sa inyo kanina, kapag nag-select ako dito ng marquee shape, kapag dinilit ko siya, hindi pwede kasi nga non-destructive. What if i-convert ko siya into an not smart object na layer is right click ko lang tong layer na to ha. Always make sure na na-click mo yung layer and then right click. And then piliin nyo tong rasterize layer. Okay, rasterize layer. Since may napili na tayo dito na nakamarky na, so kapag dinilit na natin yung image is automatic mawawala na yung 'di ba? Parang nakapag-edit na kasi destructive na siya eh. Pwede na siyang ma-edit. Hindi na siya protected kumbaga. Kasi nakikita nyo na wala yung ano dito, yung parang icon na ganun.
So ibalik natin siya Control Z. Yung Control Z, di ba, is parang undo. Same thing doon sa Canva is ganun din yung gagawin natin. Ganyan. So, dito, aside dyan, kapag nag-marky din tayo dito, at kapag nag-brush tayo, may brush kasi dito na tool eh. No. Hindi kasi siya makiklear eh. Nagiging ano talaga siya lagi kapag nagre-record ako. Pero normally hindi siya ganito kala guys. So, di ba may na-select na naka-marquee na shape. So, kapag nag-color ako dito guys, right ha, papakita ko sa inyo. Kinolor ko siya. Hindi siya magkukulay dito na part. Dito lang sa loob. 'Di ba? Yun yung purpose nun. Hindi siya lalagpas. Kung saan mo lang sinelect is dun lang talaga siya magkukulay. Hindi na siya lalabas yung kulay dito. Wala ka na talagang magagawa dyan. As in, dito lang. 'Di ba? So, yun yung purpose ng marquee. Itong rectangle marquee shape. 'Di ba? So, Control Z na natin. Okay? So, ito naman, actually, i-skip na natin to kasi hindi ito normally ginagamit talaga. Kasi parang ano lang din to eh, parang same lang function nito, pero parang complicated na kasi may mga shape-shape siya na mangyayari. Ganyan, oh. Napansin nyo yan? 'Di ba? Nag-create ka ng shape, nakikita nyo ba? So parang skip ko na yan kasi parang hindi naman siya like super needed talaga sa ano. So ito naman, dito tayo sa Magic Wand tool. Itong function na to is very gamit ko to dati. Yung hindi ko pa alam yung Photoshop. Sobrang gamit ko to dati. Kasi hindi pa ako marunong like mag-remove ng background or mag-remove ng object. Kasi yung wala pang Canva dati guys, yung pagre-remove talaga ng object or pagre-remove ng background is very manual. As in super talagang very complicated. So ito yung ginagamit ko last time, mga year 2012, kasi ito yung tinuro sa amin. So yung ano lang dito na tool guys, is hindi talaga siya super malilinis yung gusto mong ma-remove. Like for example kasi kapag napansin nyo guys, may arrow dito na maliit dito sa part na to. Ibig sabihin yan, marami pang functions or available functions dito. Like for example, i-right click ko to. May Magic Wand tool, may Quick Selection tool, at saka may Object Selection tool. So, i-discuss ko to ngayon. So, sa Magic Wand tool is kapag yung tolerance dito guys is naka 100, 100 meaning yung maka-capture niya is 100%. For example, ay papakita ko sa inyo. Pero since kahit nakaselect na ako dyan, hindi pa rin yan magagalaw kasi bumalik, kasi kinontrol Z ko kanina bumalik yung pagka non-destructive layer niya. So again, i-remove natin yung ano niya, rasterized layer. And then kapag nag-click ako dito, ganyan, ganyan. Wait lang ha. Oops, sorry na save. Na-click ako ng ganyan. Kapag dinilit ko yan, mari-remove yung gusto kong i-remove. Parang the same function lang din siya ditong sa rectangle marquee, di ba? So, very time consuming. Hindi ko na to like super ginagamit na kasi sobrang high-tech na natin. Marami na tayong pang background remover. Merong website na remove background, di ba? Kung gumagamit kayo nun. May technique ako doon, the fastest way how to do it para hindi talaga mawawala yung quality ng image, guys. Okay? So, dito naman sa quick selection, the same thing. Yung dito sa quick selection guys, 'di ba kanina yung ginamit natin is Magic Wand tool. So right now yung ginamit natin is quick selection tool. So may tatlong functions dito sa taas. So, normally ginagamit ko lang din dito is yung may plus sign at saka yung may minus sign. So kapag plus sign yung ginamit natin guys, may makikita kayo dito na parang circle. Itong cursor na to is may makikita kayo na cursor and then may plus sign. So, ibig sabihin kapag nag-select tayo ng ano dito is yun yung masa-select na object. Okay? So, pwede mo rin i-adjust yung circle, guys. Pwede mo dito i-adjust yung size, pero yung shortcut na pa-adjust ng size is yung itong ano dito, guys. Oh, ito.
Dito sa keyboard is ito. Ito yung pang, kumbaga, plus para madagdagan yung size ng circle. Kung gusto niya namang i-minimize is ito. Nasa keyboard lang to guys. Kapag kinlik ko to ha, gusto kong dagdagan, 'di ba? Lalaki siya. So gusto kong liitan, yun lang na functions yung gagawin natin. I think the same thing lang din dun sa Canva. I think ito yung normally na function lang din sa pag-adjust ng brush or ng eraser, di ba? So parang nakalimutan ko, something like that. So okay. So quick selection, nakapag-plus tayo. So kapag sinelect ko tong like for example ito si babae. Like for example ganyan. Select natin siya. I think meron ganito 'di ba sa Canva. Pero hindi ko bet yung sa Canva kasi sobrang delay ng pag ano niya eh. So kung medyo maliit yung portion, liliitan din natin yung ano. Huwag niyo i-mind ha na medyo lumagpas tayo kasi babalikan natin 'yan. Okay? Okay, ganyan. So kung feel niyo na na-select niyo na lahat, and then may part dito na nalagpas, doon na yung time na gagamitin na natin yung minus, guys. Ginamit mo yung minus, okay? Made-deselect yung mga hindi na need na mga parts. Okay? So kung napansin nyo, di ba? Kung ganito lang yung way na pagre-remove ng background, sobrang time-consuming pa rin. So, since na-select na natin, kasi mapapansin nyo, malalaman nyo na kapag na-select nyo na yung object is may mga ganitong lines na parang mga ganito guys. I don't know if klaro sa part nyo. Yun nga, nakita ko nga na may lumagpas konti. So, bawasan natin. Yung parang may mga dash na white, malalaman nyo na ganyan. So what if i-delete ko siya? Okay, delete ko siya, 'di ba? Yung natira lang talaga is yung background lang. So yun yung function ng quick selection tools. Pwede din na opposite, like for example, ibabalik natin siya ha, 'di ba? So as is selected siya ng ganyan. Dito sa Photoshop is kapag ginamit nyo itong function na to, Control plus J, ang ibig sabihin nito guys is duplicate. Okay? Duplicate nyo yung selected na object. Okay? Papakita ko sa inyo paano. Like, di ba, since nakapag-select na tayo ng object, kapag press natin yung Control J, ang mangyayari, nakikita nyo dito sa layer na to, ano natin ha, yan. 'Di ba? Nakikita nyo. Na-duplicate niya. Hindi siya nawala yung image na nandito, pero nag-create siya ng duplicate. Ng duplicate ng image na na-select natin dun sa pag-quick selection natin. 'Di ba? So, very cool pero very time consuming pa rin. Dito again, last part, object selection tool is very basic. Object selection tool, kapag sinelect nyo lang yung image na ganyan, automatic na magse-select na siya ng object na pwede niyang i-select, 'di ba? Napansin niyo, yun lang yung ginawa ko eh. Nag-drag lang ako ng pagano no, ng pa-square, 'di ba? Medyo may loading siyang mangyayari, pero nakapag-select siya ng object. Napansin niyo 'yan, may mga dash lines. At kapag nag-control J ako, control J, automatic madoduplicate yung part na ano. Pero hindi pa rin ako super kampante sa mga ganito eh. Kasi there are objects pa rin or parts na hindi talaga nila malilinis. Kung napapansin nyo, sobrang need pa talaga siya ng linis, di ba? O napansin nyo yung tenga ni Mamis talagang hindi siya super nalinis. Kung hindi ko talaga to advice. Pero kung gusto nyo, like for example may papakita ako sa inyo mamaya. Kasi may mga images na sobrang, like for example, mga vector. Di ba alam niyo naman yung mga vectors, yung mga consist sa shape, is yun yung gamit sa mga ganitong tools. Yun yung gamit ng mga Magic Wand. Saan ba yun? Magic Wand tool, yung mga shapes. Sobrang dali niyang makapag-duplicate kapag pure shapes, pure vector, pero kapag nasa images na siya, medyo mahihirapan tayo, very time consuming talaga.
So dito naman next is yung um, crop. Very basic, alam natin to. Pwede nating, pag naklik natin to, pwede nating i-resize ng ganyan. 'Di ba? So, na-resize na siya. Pwede din na kapag ganito is select ka lang dito na part and then automatic. Enter mo lang, ma-resize na siya. 'Di ba? So, since A4 yung gagamitin natin, go. Itong frame tool, hindi ito masyadong gamit. So, medyo skip ko to kasi medyo matrabaho din to. So, skip natin. Very basic mo na yung tuturo ko. So, skip natin to. So, ito naman next is yung eyedropper. Meron din dito sa Canva. So, yung function nito is nagkokopya siya ng color, specific color na gusto mo. Like, for example, ganito yan guys eh. Makikita nyo dito sa baba, may mga colors dito. So, meaning, yung colors na naka-default dito is black. Bakit? Kapag ano ako ng ganyan brush, black ta, kasi black yung nasa nandito. Kung dito naman sa eyedropper, kung isa-select ko dito yung part, automatic ma-change yung color dito sa baba. Kung change ako dito, ganyan, nakukuha niya yung mga specific color na gusto nating gamitin. And then kapag nag-color tayo is automatic, ganun din yung naka-default na size. Okay, so yun. Yun yung function ng eyedropper. Ito naman is patch tool. Normally, ginagamit to kapag naglilinis tayo ng mga, for example, merong si client, meron siyang pimples. May gusto siyang ipa-remove na pimples. Like for example, ito, napansin ko to agad. Kung gusto ko tong i-remove, di ba? Like for example, gusto ko i-remove to. Yung gagamitin natin is yung patch tool. Okay? Yan o. Mapapansin nyo. May instruction kasi na nilalagay dito eh. Yan o. Nawawala niya. So, for example, itong parang nunal, what if isi-circle out natin to? Ganyan. Wait. Kailangan nakaklik kasi itong layer na to eh. Kasi kapag kinik mo to and then wala siyang mangyayari. May magpa-pop up na could not use the patch tool because the target layer is hidden. So hindi ito yung tamang layer na lilinisin natin. So ito. Okay? So since nakapag-patch tool na tayo, again, isa-circle out ko tong parang nanal and then ida-drag ko siya guys. Okay, ida-drag ko siya sa part na medyo malinis. Kasi yung gagawin niya dito is gagayahin niya kung ano yung gusto mong for example, itong skin na to, 'di ba? Automatic mawawala yung parang nunal, 'di ba? Babalik natin yung nunal, 'di ba? Kita nyo 'yan. Kung gusto mo naman na medyo darker yung nandito, is pumunta ka dito sa darker na to or dito, 'di ba? Napansin nyo? Darker siya. So as much as possible, yung isa-select nyo na portion is yung lighter na very near sa skin tone niya, okay? So ito, yan, nalinis siya. So ito yung normally ginagamit kapag may pimples yung pictures, gusto nilang malinis yung mga imperfections sa pagmumukha, di ba? So, yeah. What else pa ba? Ito, brush. Yung ituturo ko ha, yung mga normally ginagamit ko lang. Kasi kung ituturo ko yung ibang mga tools is hindi naman siya magagamit. Baka overload lang yung mga knowledge natin. Hindi naman siya normally ginagamit. So, next is yung brush. Alam naman natin kasi ginamit ko to kanina. So, yan. Nag, uh, yan lang yung function niya. Parang nagsusulat ka lang ng ganyan. And then, this one, clone stamp. Clone stamp. Yung function din na nito guys is the same thing ng patch tool. Pero, medyo ano lang to, may dapat ka pang i-click eh. Like for example, ibabalik ko yung nunal. Napansin niyo yung nunal. So, medyo lilitan ko yung circle. Clone stamp na tayo guys ha, clone stamp. So, yung gagawin natin sa clone stamp para mawala tong nunal na to, again, i-click natin to kasi ito yung ginamit ko kasi nawala na yung nunal dito eh. So, dito tayo sa may nunal. Yung gagawin natin dito is ipipress natin yung Alt. Alt plus click. Click ba? Alt plus click. So, okay? Press ko na yung Alt and then pipili ako ng skin tone na near na pwede kong
nagtago dito. So ito na part, yung i-click ko, click ko siya ha. So nag-alt ako and then click ako sa part ng portion ng skin ko na to, meaning na-copy ko na siya. Napansin nyo, dala-dala na ni clone yung kinapi ko na ano. So kapag nag-click ako dito sa part ng nunal, automatic mawawala siya. But there are times talaga na parang ganito, parang hindi mo pa siya makukuha yung ah, tamang skin tone. So, I advise talaga, yung normally ginagamit ko is itong patch tool talaga eh. Kasi kapag ginanyan ko siya, kuwang-kuha yung skin tone. Okay, so yun yung function ng clone stamp. Ito, hindi na natin ito magagamit. Erase, very basic lang din. Ini-erase lang niya yung mga gusto natin i-erase. Lang ha, kasi nag-ano siya, nag-lag siya. Naglalag talaga siya kapag nagre-record ako. So, erase. So, yan. In-erase niya lang din yung mga part na gusto niya i-erase. So, very basic lang tong tool na to, guys. And then next is the bucket paint. Paint bucket tool. So, ah I think meron nito sa Canva. Meron man ito. I think wala. So, like for example, may background dito, guys. Nakalock ito eh. Very secure itong background na to kapag nag-open tayo ng page sa Photoshop. So, kapag nag-select ka dito ng color, just like for example, gusto mo ng pink, gusto mo ng violet, at kapag kinik mo itong paint bucket tool, and kinik mo yung background, automatic kapag nag-click ka sa background is magkukulay na yung background. Okay? Kapag, for example, nag-click ka ng blue, click mo yung background, automatic ganyan. So, kanina, di ba tinuro ko sa inyo yung marquee? Ganyan. Try natin ha if magfa-function siya. I don't know if magfa-function siya. So, pili tayo ng ibang color. And then click natin dito. Let's see lang. 'Di ba? So, since naka-marquee tayo, rectangle marquee, yung kinulayan ko, dun lang siya na part, hindi madadamay yung labas na hindi siya pasok dito sa sinelect natin. Okay? So I hope very clear siya ha. Pero kung medyo na ano kayo, medyo nalilito kayo, pwede nyo i-review and then pwede ko tong balikan sa mga other tutorials para mas maintindihan nyo talaga. Pero right now is ini-introduce ko lang siya. Yung mga pangalan lang. Okay? So, what if piliin natin si Gwen? Naglalag talaga siya guys kapag nag-ano ako nagre-record. Pero normally ha, hindi talaga malag si Photoshop. Okay? So, itong part na to is normally ginagamit ko to eh. Is my blur. Okay, again, yung layer ni Gwen is naka-non-destructive, naka-smart object. So, ibig sabihin, hindi siya magagalaw. So, i-rasterize muna natin. And then, so kapag click mo yung blur, naka-blur kasi tatlo yung option dito eh. So, itatry natin tong tatlo. So, naka-blur siya. Kapag nag-select ka ng part na to dito is may mga part, hindi siya actually like super mablur. Pa-konti-konti guys. Lalo na sa kapag mga text is gamit ito kapag nang blur tayo ng mga part. Kasi hindi siya medyo klaro dito eh. Kasi ano siya, image. Pero kung mga text yung i-blur natin dito is gamit na gamit siya. Itong sharpen is nakakapag-sharpen lang siya ng mga mga blurry na mga so kumbaga opposite. Kung may gusto kang i-blur, pwede mo rin siyang i-sharpen ulit. So, ganun lang yung function niya. So, yung smudge is maganda din to kapag medyo may gusto tayong i-adjust na face, gusto nating patabain si Gwen. Ano ba yan? Oh, ganyan. Masyadong tumaba si Gwen. So, ganyan. Medyo lakihan natin yung boobs niya. Ganyan. Nag-ano siya eh, nag-ano siya, naglalag. Wait lang, naglalag siya. Tayin muna natin. Hindi niya kaya yung boobs ni Gwen. Oh, yan. Kita niyo. Lumaki yung dito na part ni Gwen. Pero nag-lag pa rin siya. So, medyo konting patience lang guys ha. Ganito talaga to kapag hindi ko maklik. Kasi napansin niya masyadong matrabaho.
Pero may function dito guys na hindi siya ganito kalag. Dito sa filter. Pupuntahan natin to mamaya. Wait lang ah. Tapos na ba yung recording? Ayan, bumalik na. So, iwanan na natin to kasi medyo lag. So, dito na tayo sa ano. Ayusin natin si Gwen ha, kasi naawa ko sa kanya. So, ayan. So, dito sa part na to, dodge. Ibig sabihin ng dodge is gagawin niya parang lighter yung image. Just like for example, nakita niyo yung background ni Gwen. Yung dodge tool ha, dodge tool is yung maggagawa niya is ilalighter niya yung mga part na gusto mong ilighter. Just like for example, medyo dark yung kilikili ni Gwen dito. So, itatry nating ilighter ha. So, hindi ko naman sinabi na talagang dark, pero may ano talaga, 'di ba? Medyo dark na part. So what if medyo ano natin, ila-lighter. So 'di ba? Pero parang pangit, parang naging brown. Pero at least 'di ba nakikita niyo yung difference na nila-lighten nitong dodge tool yung mga part na gusto mong 'di ba? Napansin niyo 'yan? Nag-lighter, 'di ba? So yan yung function ng dodge tool. Ila-lighter niyo yung part na gusto niyong malight. Kung gusto niyo namang baliktad is yung ah imbis na dodge tool is burn tool. So, from the word burn, syempre, gagawin niyang dark yung mga part na gusto mong madarken. Okay? So, yan. Ito namang sponge tool, I think yung purpose nito is babawasan niya yung mga saturation ng parts ng images na gusto mong mabawas. That's like for example, sa image na to, okay? Napansin niya naman sobrang saturated yung image. So, babawasan natin siya, ha? Mapapansin nyo yan. Napapansin nyo yan? Yung, yung, yung face niya, wait lang, naglag ulit. Naglag ulit, guys. Pero napansin nyo yung face is parang nawala yung kulay. May mga colors na nababawas. Parang nagsistay yung mga colors na like for example, yung red, yellow, and na mga green, yung mga vibrant. Yung medyo hindi naman super vibrant color is parang magsistay siya. Okay? So normally hindi ito ginagamit. Ililist ko na lang mamaya dito sa notepad kung ano yung talagang pinaka-importante sa pagiging digital seller. Okay? Next is yung pen tool. Guys, very favorite ko talaga tong pen tool dati. Yung wala pang remove background, yung wala pang mga magic eraser na ganyan, itong pen tool talaga yung talagang lifesaver na kapag nakakapaglinis ng object or ng ano. Actually, ginagamit to kapag gumagawa tayo na-remember niyo yung naggumamit ako gumawa ako ng mga vexel arts, yung parang mga images and then parang naging drawing siya. Ito yung ginagamit ko. Pen tool, pero kinonvert ko siya into shape. So, soon, try kong ituro sa inyo yung mga basic lang na paggawa ng parang minimalist na vector. Yung napansin niyo yung ginawa ni Miss A na parang minimalist lang na vector. Ganun. So, path na lang natin to. Tuturo ko to last kasi medyo complicated to. So, next nito is yung text. Very normal. Yung text lang talaga dito is gagawa ka lang ng text. Ganyan. Yan. Guys, very important pala ha. Always niyong tandaan guys na if magre-resize kayo, okay? Kapag magre-resize kayo, hindi ko pala nasabi kanina na kapag magsaselect kayo ng object, just like for example, sinelect ko tong text, di ba? May text dyan. Make sure na yung layer dito na part is nakaselect din. Ha? Wag, hindi nakaganito oh. Lang, hindi nakaganyan. Dapat yung text talaga or kung ano yung object na gusto mong ma-select. Yung uh, i-click mo is yung Control plus T. Control plus T. Ang mangyayari kapag click mo yung, press mo yung Control plus T, ang mangyayari is
may lalabas siya na ganito. Napapansin nyo yan? May lalabas siya na ganyan. Again, Control plus T, may lalabas siya na parang pang-resize. Always remember guys na kung ayaw nyo na ma-distort or ma-deform yung mga gusto nyo i-resize, always make sure to click this one. This one, no? Maintain aspect ratio. Kasi kapag hindi, papakita ko sa inyo ha. Kapag nag-resize ako sa text, yung mangyayari is magiging ganito, magiging ganyan, 'di ba? Hindi siya proportion doon sa kumbaga the same thing nung sa mga images, kumbaga destructive layer siya. Okay? Para hindi siya mawalan sa proportion na size niya, always make sure to click the maintain aspect ratio. Kasi tinuro ko to sa inyo sa tutorial ko, di ba? Tinuro ko to sa resizing and resolution. Always, kahit sa Canva, kapag may makikita kayo na lock or maintain aspect ratio, always click kapag ayaw nyong ma-destructive yung mga images. Okay? Kapag i-click ko to, and then nag-resize ako, hindi siya magagalaw. Di ba? Napansin nyo yan? Is ganun pa rin. Ganun pa rin yung ano niyan. Lumaki lang siya. Pero hindi siya, ano ha, like for example, itong image ni Gwen ha, papakita ko sa inyo. Yung, yung ano talaga. Wait lang. Yan. Si Gwen. Control T natin para ma-select siya. Malalabas yung resizing. So kung hindi ko siya i-click itong maintain aspect ratio, kapag nag-resize ako sa image ni Gwen is yung mangyayari, madideform yung pagmumukha niya, 'di ba? Parang hindi siya proportion. So yan yung mangyayari. So kapag i-click natin tong maintain aspect ratio, kapag nag-resize tayo is hindi talaga siya magagalaw, guys. Topher. Hindi talaga siya magagalaw, di ba? So yan, very important yan. Kasi may iba kasi ako makikita sa daan na napaka-observant ko talaga guys eh, kapag makakita ako ng tarpaulin na nakasabit sa kahit saan. Tapos makikita ko na oh, grabe naman yan. Hindi man lang ni-resize ng maayos. Parang ganun ba? Kasi mapapansin nyo yan, eh. Ma-appreciate nyo yan pagdating ng panahon kapag mismo kayo alam nyo na yung mga resizing, di ba? Yung mga proportion. Very important yan, guys. Kasi may mga clients talaga na super strict talaga sa proportion. Sinasabi nila, ma'am, bakit parang na-deform naman yung mukha ni ganito? May iba kasi mga reason out pa eh kasi ma'am kasi yung size mo kasi is ganito kaya magde-deform hindi kasi kapag artist ka talaga kapag designer graphic designer ka is magagawan mo talaga siya ng paraan na hindi ma-distort kahit mag-resize ka pa ng tarpaulin magagawan mo talaga siya ng paraan may mga ganun baka soon tuturo ko pa rin sa inyo paano gumawa ng mga ganyan so after that text. So, naturo ko na sa inyo yung resizing. And then, ito, hindi na to gamit. Ito, shape. The same thing lang din dun sa Canva. Gumagagawa lang din tayo ng shape. Ganyan. Dito, guys, ha. Parang ayaw ko yung blue. Wait lang, guys. Naiirita ako sa blue. Naiirita ako sa blue. Hindi ko alam bakit. Babalik ko lang siya sa white, guys. Ayan. So, napapansin nyo, gumawa ako ng shape, pero hindi siya perfect square. Same thing, kung i-control T mo siya, wala ka nang magagawa kasi hindi na siya perfect square eh. Pero ang magagawa mo na lang talaga is, kung gusto mo siyang gawing perfect square, i-remove mo muna yung maintain. Kasi kung gagawin mo, mag 2 by 2 ka dyan, hindi mo yan, ano, kasi naka-maintain aspect ratio siya. So ang gagawin mo, i-remove mo tong aspect ratio na naka-maintain, and then tsaka ka mag 2 by 2. So yan, square na siya. Perfect square na siya. 'Di ba? So kung i-maintain mo yung aspect ratio and kapag nag-resize ka, perfect square pa rin siya. Okay? So yan. Paano ba gumawa ng mga shapes na um, perfect yung proportion? Like for example, itong rectangle, kung gusto mong gumawa ng perfect proportion na square, yung i-click nyo guys is, wait lang ha,
Shift. Shaft. Shift, okay? Shift and then make sure to click, to press the shift guys ha. And then make a square. Napansin nyo? Perfect square siya. Kasi clinic ko yung shift. Yan. Gusto nyo i-double check? Control T tayo. Para ma-check mo yung size, always click Control T para makita nyo yung size dito sa taas. 'Di ba? Napansin nyo, 5.99 by 5.99. Meaning proportion siya, perfect square. Kasi click ko yung shift. Ano pang mangyayari kapag hindi ko i-click yung shift again? Okay, gagawa ako ng square, pero hindi ko i-press yung shift. Yung mangyayari is, hindi talaga siya proportion na or perfect square. Talaga makakagawa ako ng rectangle, 'di ba? So, yan. The same thing sa circle, the same thing sa circle, the same thing sa ibang shape. Kailangan yung i-click or i-press yung shift para maging perfect siya. Okay? Shift natin, circle, perfect circle siya. Okay? Kung hindi ko i-press yung shift, yung mangyayari magiging oblong siya. Wait lang. Naglag ulit. Naglag talaga siya. So yan, 'di ba naging oblong siya kasi hindi ko press yung shift. Very important yung shift kapag nagre-resize tayo ng or kung gagawa tayo ng square or circle. So what if ganun gusto kong gumawa ng perfect angle ng mga triangle. So yan, 'di ba napansin niyo? Perfect yung triangle. Kumbaga balance yung yung sides niya, 'di ba? So always remember shift. I hope nakapag-take note kayo guys. Shift para hindi magalaw yung mga proportion ng images. Okay, the same thing with images guys ha. There are times kasi, like for example, itong si Gwen, Control T, may times na kapag, di ba, kasi naka-maintain proportion to eh. Kapag i-remove ko yan, kapag nag-resize ako, yung mangyayari maging ganyan. So what if, i-press ko yung shift, di ba? The same. The same. Nag-shift ako and then nag-resize ako, hindi siya nagalaw. And then bumalik yung nandito. Napansin nyo ha, hindi ko enable yung aspect ratio, pero nag-press ako ng shift, pag resize ko, is perfect proportion pa rin siya. Kapag hindi ko i-press yung proportion, yung mangyayari, madidistort ang image ni Gwen. Okay, so very important si shift sa Photoshop when it comes to resizing sa mga images kasi importante talaga. Kahit ikaw naman, di ba, kung ikaw ang magbe-birthday, hindi mo naman siguro gusto na kapag nagpapalayout ka sa ibang mga designers, na napansin mo yung mukha mo is parang medyo nag-flatten or parang, di ba, hindi naman natin yan gusto. So, ganyan, yung proper way na para hindi talaga ma-distort yung images. So, okay? So, I hope na-explain ko yung mga resolution, proportioning, and resizing is very important yan. Sa industry natin talaga, guys. Very important yan. Okay? So, next is, ito, hand. So, like for example, nag-zoom ka ng ganyan. Kung gusto mo lang mag-move. Yan. Ganun lang. And then dito naman, sa zoom is kapag nag-right click ka, may fit on screen. May 100% lang. 200% may print size. In-explain ko to sa inyo guys, 'di ba sa tutorial ko doon sa resizing and resolution na kapag gagawa tayo ng for example tarpaulin, yung gagawin natin para malaman natin kung blurry ba or not blurry yung images is yung i-right click natin siya and then print size. 'Di ba? Kasi ito is bond paper to eh. Ay, kumbaga document size to eh. So kahit i-print size ko siya, yung pinapakita sa akin ni Photoshop is ganito yung magiging itsura kapag na-print na siya. Pero kapag tarpaulin siya, like for example ha, kasi naka-document tayo eh. So I want to show you guys na kapag, ano ba to eh? I want to show you na paano kapag tarpaulin ba? So what if gagawa ako ng 2 by 3?
Di ba? Kanina, 36 by 24. And then, kapag tarpaulin, yung resolution is always 72, guys. 72 kapag tarpaulin, and then 300 kapag mga documents, stickers, mga calendars, etc. na merong mga text. 300 yung resolution. Kapag tarpaulin, mga large format printing, mga billboard, mga signages, 72 is okay. 72 resolution. So, okay, nakapag-create na tayo. So, what if, like for example, um, again, okay, ito na lang. Dadrag ko siya dito. Yun ang maganda dito guys, kasi pwede nyo lang siya i-drag. Unlike dun sa Canva is, i-upload nyo pa. I think pwede naman sa Canva, like mag-drag. Pwede yun. I don't know if na-try nyo. Kasi ako ginagawa ko, tinatabad kasi ako mag-upload dun sa parang upload na options. Yung ginagawa ko, nagda-drag lang ako. Kasi pwede naman, i-try nyo. Kapag galing kayo sa folder, i-drag nyo siya automatic sa Canva, pwede yun. So, ganito yung ginagawa ko din sa Photoshop. Drag lang ako. So, yan. So, since naka-tarpaulin ito, guys, di ba? Check natin yung image size, naka-72 siya. So, kapag sa zoom is pag nag-right click tayo and then print size, yung lalabas, naka-zoom siya. Meaning, ganito yung magiging itsura, hindi siya blurry. Di ba? Hindi siya blurry. Kahit i-ganyan mo yan. Oh. Yan. Print size. So meaning, kapag na-print na siya sa tarpaulin, okay, alam ko hindi siya blur. Kasi nag-print size pa lang ako na naka 72 ang resolution. Very clear siya. Okay? Very clear. So, importante talaga na before printing or before ka nag-send ng images dun sa printing shop is ikaw mismo na check mo. Always make sure na 72 siya. And then yung size niya is, may iba kasi na talagang ini-insist talaga na tama yung ginagawa nila. Ma'am, 72 naman yung resolution ko. Bakit blurry? Pero hindi nila na-change yung unit of measure. Kasi may iba kasi na ginawa nila is for example centimeter. And then ganito. Nakaganyan. 'Di ba? Akala nila inches yung size nila, 'di ba? Kasi 24 by 36. Pero hindi nila alam na nasa centimeter sila. 'Di ba? So i-convert mo ito sa inches. Liliit siya, 'di ba? So tingnan natin yung print size ha, 'di ba? Sobrang liit. So hindi parehas kanina na yung na-print size tayo naka-zoom. Ito lang yung limit ng print size niya kasi nagkamali ka sa sizing. Ito talaga yung main talaga na kahit ako guys ha, nung nagtrabaho pa ako sa printing shop dati, naging mistake ko to. Kaya ayoko na maging mistake nyo rin to. Always make sure na na-change nyo yung unit of measure into inches. Kasi very important to. Kung centimeter, dapat alam nyo yung kung ano yung equivalent ng centimeter sa size ng isang foot, di ba? So, kung hindi naman, doon ka na lang sa inches. Para very alam mo talaga, dahil, di ba? Kung sa tape measure natin or sa ruler natin, yung normally tinitingnan natin yung inches. 1 foot, ganito, 12 inches, di ba? So, I advise talaga when designing, always use inches kasi yun din ang ginagamit normally ng mga printing shop. Okay, so always double check your size. Huwag kang makipagtalo doon sa mga nagpe-print kung hindi mo pa na double check yung sizing mo. Baka kasi mapahiya ka eh. Kasi ako dati yun talaga yun ang nangyari sa akin is may mali pala ako na centimeter ko pala siya. So yeah. I just want to ano yan, to let you guys know na may mga mistakes na ganyan. Na akala natin maganda yung quality pero dun pala natin na size sa millimeter, sa centimeter hindi pala naka-inches. So yung result is maliit pala yung file. 'Di ba? Parang calling card lang yung iba. So yan, resizing, liquify. Okay. So, mga basic na, di ba? Naturo ko na sa inyo mga basic. Pinapakilala ko lang. Pero don't worry ha, kapag medyo nalilito pa rin kayo is gagawa pa rin ako ng mga individual video tutorials para like for example, kung gusto kong magturo sa inyo kung paano mag-liquify ng isang image, isituturo ko siya sa isang video para talaga focus ba? Para talaga mag-focus kasi kayo sa isang topic. Kasi kapag tinuro ko sa inyo dito lahat, baka hindi siya ano eh,
Hindi nyo makatch up lahat. So I want to teach you guys slowly by slowly para hindi kayo masyadong mabigla. Kasi kahit ako, like, yeah, alam niyo naman na it takes years. Kahit 10 years ko na siya natutunan, hindi ko pa rin masasabi na talagang marunong ako sa Photoshop. May alam lang ako, ha? Syempre sa 10 years, may mga alam ako. Ano ba yun? May mga nalaman ako, pero hindi pa rin yung enough. So, sa inyo, ayoko kayong biglain pa rin. So, yun, pinapakilala ko lang lahat. So, right now, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung mga posting ko, di ba? Alam niyo naman na wala akong printer. So, nagtsatsaga talaga ako doon sa mga mock-up. Kasi may mga mock-up guys na libre sa Google. Magtsaga lang talaga yung humanap lang talaga. I-search lang kayo mock-up free, ganito, ganyan. May mga free. Okay, so may prepare na ako dito kanina. Okay, as like for example, itong free desk stand. Na-download ko to ng free sa Google. Tuturuan ko kayo kung saan maghanap normally ng mga free. So dito, ito yung pinili ko. Kasi may apat na ako dito na mock-up na dinownload ko na kanina para makita niyo kung paano ko siya ginagawa. So right now, so sabi dito sa layer na to, di ba? Pwede niyo i-delete itong tab na to para maging malawak yung or maging mahaba yung layer. So sabi dito, delete this layer. So pwede mo i-delete, pwede mo ring remove yung eyes kasi ibig sabihin nito is mawawala talaga siya dun sa ah, visibility ng page natin. So right now, what if ganito? 'Di ba normally kapag mga ganitong mock-up is for QR, mga ganon, mga GCash, 'di ba? Ganon, ganyan. So paano ba? Kapag nakahanap ka ng mga PSD files, guys. PSD files, yung mga ganitong format ha, make sure guys, ah yung format. Kasi may iba, 'di ba, JPEG, may mga PDF. Ito, kapag nag-download kayo dun sa Google, make sure naka-PSD siya. Okay? PSD. Okay? So, yan. Ah, paano mo ba ma-change yung image? Kasi may iba, di ba, na medyo nahihirapan. Dati nga hindi ako marunong sa ganito. Normally, yung ginagawa ko dati guys, ganito. Dinadrag ko yung image, tsaka yung ginagawa ko dati is ganito. Ganito ako dati. Like, super, ano talaga ako. Wala talaga akong alam dati. Ganito yung ginagawa ko dati. Oops, sorry, very lag siya. Ganito yung ginagawa ko dati. Pero hindi siya makatotohanan. Bakit? Kasi yung reflection niya, hindi pa rin siya nakuha. So, need ko pa rin siyang i-reverse para ganito, ganyan. Wag na. Kasi kapag nakapaghanap ka ng PSD mock-up na sa Google, is yung gagawin mo lang, is i-click mo lang tong image na to. Click mo lang to, may lalabas dito na designs. Hanapin mo lang talaga yung layer na dapat nating paglagyan ng mga images natin. Okay? So, andito, dito sa layer na to, may nakalagay na designs. So, since naka-folder siya, naka-group, so need natin i-drop down yung parang arrow dito, and then lalabas yung, ato, design. Kasi nakita mo yung image, di ba? Similar na nandito, may image ng ganyan. So since, yung sabi ko sa inyo kanina, is yung ganitong layer is smart object. Nakita niyo yan? Smart object thumbnail. Meaning non-destructive siya. Hindi siya magagalaw or anything. So, ang gagawin natin, hindi natin siya i-right click at saka i-raster. No. Yung gagawin natin is i-double click natin yung icon nito. Ito guys ha, i-double click. Kapag na-double click natin yan, lalabas yung image. So what if yung ilalagay ko dito is ito, ida-drag ko lang siya. Ganyan. 'Di ba? So, always make sure guys na talagang na-stretch siya ba. So, 'di ba? Kapag nag-stretch ka ng image, is always make sure to press Ctrl T and then i-click mo tong aspect ratio para hindi ka na lang malito kasi sometimes medyo confusing yung shift pero ganyan gano'n na lang i-click nyo na lang yung aspect ratio para hindi talaga siya magalaw, hindi ma-distort. So kapag click mo ng ganyan, hindi nagagalaw yung image ni ma'am, 'di ba? So yan. After that, diretso lang.
kapag feel nyo na na-occupy na yung page, is i-control S. Meaning nun, save. Automatic. Isa-save mo siya, control save. And then automatic saving na dun dito sa baba, saving 99%. Tayo nyo lang na okay na. Kapag okay na, balik kayo dito sa tab na to. Kasi okay, running out of time ulit. Kasi itong portion na to is yung na-double click natin kanina. Meaning nakapag-open siya ng new tab. 'Diba? So, balik tayo sa previous tab. Kapag bumalik tayo sa previous tab, automatic change yung image na parang nasa loob talaga siya guys ng glass. Napansin nyo yan? Nasa loob talaga siya ng glass, 'di ba? Kahit yung reflection guys is na change din. 'Di ba? Napansin nyo yan? It's so amazing. Oh my gosh. Then kung like for example, balik tayo dito. What if, pwede nyo lang din nyo i-close pero papakita ko ulit sa inyo, okay? Hanapin nyo yung kung saan yung design. Double click nyo, double click, and then, manap kayo ng kung ano yung image na gusto niyo, yung QRGR, QRGash, Gcash code. Pwede yun. So, anong nyo lang dyan? Guys, always make sure ha, always make sure na nakapag-stretch. Kasi kapag hindi nyo ini-stretch, kasi for example si Gwen, hindi ko siya i-stretch ha, control save ko siya agad. Control save. Ang mangyayari is kapag pumunta ako sa main, is ganito. Makikita yung parang back, di ba? So, i-stretch natin siya. Since naka-maintain aspect ratio na siya, kapag nag-resize ako, hindi na siya gagalaw. Back. Okay, save. Save. And then, di ba, so perfect. Like, ang gagawin niyo na lang talaga is maghahanap kayo sa Google kung saan yung mga free mock-up. Ay, tuturuan ko kayo. Sobrang dami talaga. 'Di ba? Nakukuha ko to ng free eh. Tiyaga lang talaga ako sa paghanap ng mga ganito kasi wala talaga akong gamit, wala akong printer, wala akong pang-invest sa mga ganun talaga right now. So I have to uh, magganito na lang muna. So okay, gamit tayo ng ibang mock-up. Okay? For example, yung A4 personal planner. Ito yung ginagamit ko sa mga ano ko, sa mga planner ko, 'di ba? Ito. So, i-click ko to, tong cover, and then, dadalhin niya, sinapansin nyo ha, ito yung na-select. Kapag i-click ko to yung cover, automatic, madedetect niya kung saan ang image. Ito. So, ito siya. I-click ko naman to, dadalhin niya ako kung saan yung image din. The same thing here, dadalhin niya ako doon. So, since itong cover, try natin i-change, gagawin natin si Gwen ulit. Diba? Kasi functional ito sa lahat ng images, guys. Papakita ko lang sa inyo kung ano talaga magiging output. Okay? So again, i-stretch natin. And then, control, save. Pagbalik natin sa main, automatic si Gwen na yung nasa loob. What if, i-change natin to, itong part na to. And then, lalagay natin tong isang image na to. Stretch natin konti. And then, control, save. Close na natin to kasi medyo marami na. So, see, ito yung magiging itsura niya, guys. So, lalagyan na lang natin to isa para medyo ano na siya. Parang magiging totoo talaga siya, guys. Ito yung kagandahan sa mga ganito, parang magiging realistic. Nakita niyo naman yung mga posting ko, di ba? Sa mga planner ko, sa mga lanyards, notepads, mga ganyan. Ganito lang. Normally ginagamit ko. Sobrang tiyaga ko lang sa paggawa ng mga ganito para lang maging maganda yung output. So, di ba? Parang naka-flip talaga siya, guys. So, isa pa. Hanap, may isa pa, may dalawa pa ako ditong ano. Okay? Close na natin to. May dalawa pa ako dito. Ipapakita ko talaga sa inyo kung ano talaga yung itsura. Magiging outcome. Para hindi na kayo magaksaya like mag-print pa ng mga other actual sample. Kung hindi naman naghahanap si client ng actual sample, pwede ito ha. Mas tipid ito kasi hindi mo na kailangan mag-print. 'Di ba? So ito. Ito yung ginagamit ko sa desk calendar ko. So yung ginawa ko, ito yung cover. Okay?
I don't think yan yung image kasi hindi siya ano eh. So I think nandito siya sa smart object. 'Di ba? Yung smart objects is mga non-destructive na mga images. So try natin puntahan to. So tama ako. Andito siya. So my left tap. So meaning ito yun. So there are times kasi na kapag na-click ka dito, yung meaning dito is may mga nasa ibabaw. Like for example, hay, dadrag ko siya ha. Napansin nyo yan? So yan. Itong mga ganito kasi, yung mga effect, ito yung mga para mga shadow. Very important din ito sa mock-up para maging realistic siya. So yung gagawin nila lang, kapag nag-click kayo and then na-redirect kayo sa mga layers na hindi naman non-destructive, tama ba? 'Di ba? So, hanapin nyo na lang yung my design. So, yun yung normally ginagawa ko. So, dito, naka-group naman, naka-organize yung mock-up. So, hanapin mo siya sa Smart Objects. So, itong left top, meaning nito is ito yung cover. So, i-click ko siya. And then, ilalagay ko ulit si Gwen. Sobrang gamit na gamit na. Okay? So, ganun pa rin. What if, ah, gagawin talaga nating cover si Gwen. Magagamit talaga yung pagbumukha mo, Gwen. Very anong ka dito. So, yan. Diba? The same thing sa iba. Pero ito guys, like, ni-remove ko to. Ni-remove ko to kasi hindi ko to like na bet yung medyo dark. Pero kung gusto mo naman yung effect niya, leave as is. Pero ito sa mock-up ko is ni-remove ko na to para medyo lighter. Diba? So, ganun din dito. Ah, lalagay ko to. Any images guys ha, yung mga na-layout ni Nice, pwedeng pwede talaga, as in super. Ganyan. Mga notepad nyo, ganyan. Hmm. 'Di ba? So, nagiging, na-replace siya. Parang naging totoo. Okay? May isa pa, may last akong dinownload dito. Actually, marami pa talaga akong gusto ituro sa inyo guys, pero parang, 'di ba? Parang sobrang bitin sa time. So ayoko namang like aabot tayo ng hanggang hating gabi. Pero don't worry, tuturo ko talaga to sa inyo. Gagawa ako ng mga video tutorials na talagang maintindihan nyo. Si right now parang feeling ko medyo minadali ko eh. So I'm very sorry kung ganun. Pero gusto ko malaman nyo na tinatry ko yung best ko kasi na maturo ko sa inyo kasi hindi talaga madali yung Photoshop pero I try my best na maturo sa inyo ng very very simple lang. So, ito yung 'di ba mostly na ginagamit ko sa notepad ko. Like, ito talaga yung nagustuhan ko. Nakita ko lang din ito sa Google like ano siya free lang din. So, yung ginagawa ko dito, i-click ko lang to yung part na kung saan ko lang i-change kasi wala siyang top layers eh. So, what if ito, i-change ko to. Again, si Gwen ulit or ito yung isang babae yung gagamitin ko. Kung napapansin nyo guys, marami na ako ditong images na nagamit oh. Ganyan. Hindi ko kasi siya dinidelete eh. So parang andyan lang yan lahat. So since yung design dito kanina is ito, bubble tea. So what if ito na lang, di ko na gagamitin si Gwen or yung babae, so overused na. So ito na lang. So what if ito, kasi ito yung naka-show, naka-unshow tong tatlo. So ganyan, you i-hide. So ito yung nag-appear, so isi-save natin siya. So lalabas dito sa main is yung napili natin na design. Okay, the same thing here, the same thing dito. Ganun din, kung pipili tayo, what if itong panda, save natin ng ganyan. Okay, automatic match-change siya. Pati dito sa baba. Okay, click mo yan. May mga ano siya, may mga smart objects siya na pwede nating i-change. So, click natin itong baba. Change natin ng ibang images. Or like for example, ito na lang, strawberry. Save. And then, na-change na siya. So, di ba? Nakikita niyo naman na parang totoo. Parang siyang totoo, di ba? So yan, ganyan ko ginagawa normally yung mga ano ko, ng mga products na digital product na ginagawa ko kasi nga wala pa akong printer. Pero hopefully soon kakabili ako, 'di ba? Pero right now,
Tsaga muna tayo sa ganito kasi as long as maganda tingnan, sinasabi ko sa inyo nakakabenta ako sa ganito guys. Kahit wala akong actual product pero may mga nabenta ko. Like, thank you Lord, di ba? So saan ko ba nahahanap ang mga ganito? Like, punta ka lang ng Google. Search mo lang. Ah, free Mac app. Dito talaga ako suki sa marami guys ha, marami siyang pages. I mean mga websites na pwede niyo kunin yung mga mock-up pero suki talaga ako dito sa ito guys. Mock-up 3. Itong mock-up 3 guys. Dito ako suki, dito ako naghahanap like all of my mock-ups. Yung mga pang tarpaulin. Dito ko nga nahanap yung sa tarpaulin ko eh. Yung election, dito ko nahanap din yun. Dito ko nahanap yung sa hanging calendar ko, dito ko nahanap. So nakita nyo guys, 'di ba? Sobrang dami nang nandito. Merong mga books, merong mga 'di ba? Mga dilata. Merong mga ganito, bags, billboards, calling cards, as in isa-isahin lahat. Pwede naman kayong o 'di ba? Nakita nyo 'yan? May mga glass bottle, may mga lotion, may mga pet food pouch. Depende talaga guys kung ano yung ginagawa niyo. So ako normally nagsisearch na ako dito sa search bar. Andito lang yung search guys, small magnifying glass dyan. So yan, sinearch ko notepad, pero yung lumabas is mga ganito. So yung specific pala na ginamit ko dun sa mga notepad ko is sticky notes. So ito, isa lang yung lumabas, pero wag kayong mag-alala kasi kahit isa lang yung lumabas dyan, kapag dyan is limang PSD, magkakaibang angle. So pag-click nyo yung sticky notes, maraming lalabas dyan na possible na pwedeng makuha. So, hintayin nyo lang konti guys. Malapit na talaga to. So, ayan, free download. So, in other words, free mo talaga tong magagamit. And I think, may iba kasi na kinikredit nila yung ano. Pero dito kasi wala akong nakikita kung sino yung owner. Pero hindi siya nagpapakita. Pero normally guys, yung nandito sa page na to is ko yung, ibang portion na to is pinapakita niya rin yung ibang mga angle. 'Di ba? Kasi itong ginamit ko kanina, ito, kasama niya to. Kasama niya tong angle na to. So marami dyan. Sa isang download na to, marami siyang angle na pwedeng ibigay sa inyo na for free. So pwede marami kayong pagpilian, 'di ba? So, huwag kayong magalala kung sa search results is isa lang. Ay, yan oh, 'di ba? Nakita niyo, maraming angles.